Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So makikita natin dito sa ating latest satellite images na visible na yung mata o yung eye ni Bagyong Domeng. So isa na itong ganap na typhoon ngayong hapon. Latest location natin, yung sentro ng mata ni Bagyong Domeng, nasa layong 815 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 120 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, yung paggalaw nito ay northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So makikita rin natin dito sa ating latest satellite images itong signature ng mga kaulapan sa may West Philippine Sea ay ang pag-iral nga ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat. So dahil sa epekto ng trough or extension nitong si Bagyong Domeng as well as yung ating southwest monsoon, asan pa rin natin na mataas sa tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at western sections ng Visayas at sa Mindanao. Itong trough or extension ni Dome ay magdudulot ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa may area ng Batanes, Cagayan, Isabela, pati na rin sa Aurora at Quezon. Samantala, yung habagat ay magdudulot naman ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Zamboanga Peninsula, BARM, mga lalawigan dito sa lalawigan ng Lanao del Norte, pati na rin sa Negros Island Region, Western Visayas, buong Mimaropa, at dito po sa area ng Batangas. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Domeng. So makikita natin na sa mga susunod na araw hanggang bukas, magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw ng bagyo. So for the remainder of the forecast period ay magsisimula itong mag-recurve. So magiging northward and then north-northeastward yung paggalaw nito na kung saan posible nga itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes. Makikita rin natin dito sa ating forecast track na mananatiling malayo yung track nitong si Bagyong Domeng sa ating bansa. So yung magiging concern po natin sa mga susunod na araw ay yung epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat sa ating kapuluan. At ito yung ating 4-day weather outlook, yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. So bukas, araw ng linggo, magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pagulan na dulot ng habagat dito sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin sa Mindanao. Maging dito sa area ng Southern Luzon, sa may Calabarzon at Mimaropa. Samantala, itong silangang bahagi naman ng Luzon, yung mga lugar na nabanggit ko po kanina, malaking bahagi ng Cagayan Valley as well as Aurora and Quezon, makakaranas rin po tayo ng mga pag-ulan. Dala pa rin yan ng trough or extension ni Bagyong Domeng. Simula sa araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. So mas rarami pa yung mga areas sa makakaranas sa pag-ulan, especially dito sa may Luzon at itong kanurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dulot po yan ng epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So by Monday or Wednesday, by this time possible, nasa labas na ng ating par itong sa Bagyong Domeng. So wala na itong magiging effect sa ating bansa sa araw na ito. So yung southwest monsoon, yung magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at kanurang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. At ito po yung ating latest weather advisory issued kaninang alas 5 ng hapon. So starting tomorrow afternoon to Monday afternoon, ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan na dulot ng habagat na kung saan posibleng umabot ng 100 millimeters yung mga pag-ulan. So sa area ng Palawan, maging sa mga lalawigan na Occidental Mindoro at Antique. Yung mga lugar na yon, magpapatuloy yung mga pag-ulan hanggang sa araw ng Tuesday, sa hapon ng Tuesday. So magkakaroon na rin tayo ng mga pag-ulan sa may Iloilo, Guimaras, maging sa mga lalawigan ng Batangas at Bataan dito sa Luzon. So itong mga lugar na ito, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung malalakas at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw. So generally, western sections po ng Luzon at Visayas, maghanda po tayo sa mga banta ng flooding or landslides. At sa kasalukuyan, walang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa ating bansa. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad ng at the very least magkaroon pa tayo ng wind signal sa mga susunod na araw sa ilang areas na extreme northern Luzon, kung mahagip man yung periphery ni Bagyong Domeng yung area na ito. So sa mga lugar na ito, no, posible na makaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin, strong to gale force gusts kahit wala pa tayong wind signal. So ngayong araw, saan po natin mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Visayas, mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, Camiguin,
Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Island, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Most of these areas magpapatuloy ang mga pagbugso hanggang bukas at sa araw ng Lunes. At sa kalagayan nating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng Luzon at Visayas dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan.